Luto naman po tayo ng merienda ngayon. Ayan, bumili po ako ng niyog. Sa palengke po pag bumili kayo niyan, pwede niyo yan ipagatana para kukunin niyo gatana lang. Kasi dahil po magiginatan ako, ang binili ko po yung kinayod lang. Tapos ako na po ang nagpiga. Ayan. Ang ginawa ko dyan, nilagyan ko ng isang basong tubig muna, isang tasa, para yung po yung aking unang gata. Tapos, yung natirang sapal ng niyog kung tawagin, ayan, nilagyan ko po uli ng tubig at saka ko po uli ginata. Pigain nyo lang pong mabuti para makuha nyo pa yung linamnam ng gata. Tapos, yan po ang nilagay ko na sa kaldero na aking paglulutuan ng ginatan. Ayan. Yun po ang ating unang sabaw. Pagkatapos, nilagay ko na po yan sa kalan. Tapos, nilagyan ko po yan. Ayan pala muna ang ating mga sangkap. Meron tayong kamuting kahoy na binilog-bilog ko po. Pagkatapos, meron tayong glutinous rice flour na ginawa ko ring bilo-bilo. Meron tayong sago at saging na sabayan po ang ating mga sangkap dahil yan ang available ko dito. Tapos meron po tayong asukal. 1/4 po ang nilagay ko dyan sa aking gata na yan. Tansyahin nyo na lang po. Siguro inabot po yan ng mga 2.5 cups na gata. Tapos yan. Nilagay ko na po yung sago at sinalang ko na po yan sa kalan. Nung kumukulo na, syempre, nilagay ko naman po yung saging na saba. Kumulo na po siya. Huwag nyo na pong takpan minsan kasi pag tinatakpan nyo po, sumusubo po siya. Kung gusto nyo naman pong takpan, bantayan nyo po para hindi sumubo. Pagkatapos, nilagay ko na rin po yung kamoting kahoy. Nung nilagay ko yung saba, nilagay ko na yung kamoting kahoy. Hindi ko na po yan hinalo at hinayaan ko na po siya munang kumulo. Pagkakulo niya po, ayan, medyo hinalo ng konti. Hindi naman po siya naninikit sa ilalim eh. Salamat po sa sponsor ng ating kaldero. Maganda po siyang paglutuan. Kaya, ayan po. Pinakukuluan ko lang po ng todo. Tapos, inilagay ko na po yung unang gata. Kung tawagin po yan, kakang gata eh. Pero yan po yung unang gata. Para po na lilinamnam lalo siya. Tapos, nilagay ko na po yung glutinous flour na binilog-bilog ko. Bilog-bilog kung tawagin natin. At pinakuluan ko na po. Ayan. Nung kumulo na po, ayan na po ang itsura niya. Yummy na po, ginatan pang merienda. Ayan na po, meron na tayong mainit at matamis na merienda. Kasing init at kasing tamis ng pagmamahal ng mga asawa nyo pag kayo'y bagong kasal. Char lang. Di po ba? Kung gusto nyo po, pwede kayong gumawa ng mga simpleng sangkap lang. Kahit po kamote, saging at sago lang. Tapos gata lang po kayo. Tapos o kaya pwede naman saging at sago lang. Solve na po yung pang merienda.